Dumako ho tayo doon sa isa pang fake news, no? lahat ng talakayan natin ngayon, lahat ng ating vlog o topic, mga bossing, panay ho fake news. Ito pa, isa pa, fake news. Speaking of INC, nako si Jason sa bumanat na naman po. At mukhang pinapababa mo yung pagtingin ng sambayan ng Pilipino sa Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo ho ito, mga kababayan. Ewan ko kung bakit nasabi ni Jason sa. Siguro ho, nagkaroon na ng balita, hindi ko alam. 100% hindi ko alam. Baka may naulinigan si Jason sa na hindi na matutuloy yung Iglesia ni Cristo rally. Baka may ganyan hong usapan, mga kababayan. No? Baka biglang nagbago ang isip. Baka merong mga miyembro. Kaya po lahat yan, may mga baka, kasi hindi naman po ako ICC. Pwede na yung mga miyembro, hindi po kami sasama dyan. Kasi po, simula pa lang po, alam naman natin, labas tayo sa political. Pwede pong ganun, mga kababayan. Diba? Kaya lahat yan, spekulasyon, mga bossing. So ngayon, sinasabi dito ni Jason sa, ayan nabungal na to't lahat-lahat. Fake news pa din ang mga pinagsasasabi. Nung una, si Kibuloy daw po, medyo okay na sa Estados Unidos. Yung pala, mamukat-mukat mo, mga kababayan, ang medyo magiging okay at bababa ang sentensya, yung dating kasapakat ni Kibuloy. Kaya bababa ang sentensya, handa po na ilaglag na po si Kibuloy. O ano sabi dito ni Jason sa kalat na kalat ngayon? O baka nagkakalat kayo? Sa gitna, sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos. Eto na naman. Nakarinig na naman si Jason sa ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo. Biruin mo yun, mga kababayan. Hanapan mo ng ebidensya. Magharap ka ng tao ng kongreso, ng kongresista na nagsabi nun. Kailangan meron. Kailangan may isang tatayo o isa o dalawa man lang na kongresista na po, dumalo kami doon sa pagtitipon, doon sa Malacanang Fellowship. Ang yabang ni First Lady Lisa Marcos. Sabi ba naman sa amin, hindi na matutuloy yung rally ng INC kasi babayaran ko sila. Maglabas nung miski isa lang na kongresista na yun yung sinabi niya, na yun yung kumakalat talaga. Pero kung wala, matindi ang imahinasyon ni Jason sa, mga kababayan. Hindi ho nalalayo sa imahinasyon ng ating vice-presidente. Basahin natin tuluyan Kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo INC para wag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Ginawa mo pang bayaran yung mga yung mga INC. Di ba? Sabi, wow, heavy naman, Chang Lisa. Is this true? Mrs. President o Mrs. ng President? Ako ho, mga kababayan, simple lang ho no? May isa siyang iharap na kongresista at sasabihin ng congressman na yon. Totoo po yung sinasabi ni Jason sa na sabi po ng First Lady Lisa Marcos, babayaran daw po ang INC. Baka maniwala kami. Diba? Sabi ni Escariote, Boss Mark, wala ka kahapon. Ang saya, hindi pa malawan. Wala po Malayo po tayo, mga bossing. Pero nakatutok po ako sa inyo. Ang saya nga po, naiinggit ako nandun. Nandun kayo lahat no? Nakakainggit po. Kung nandyan po tayo sa Pilipinas, malamang sa alamang isa din po tayo sa saya doon sa ginanap na prayer rally. Tuloy! Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa iglesia. Ikaw lang naman yung ikaw lang naman ang nakakaalam niyan. Ano 'yon? Naliliitan ka sa INC, madam? Siya lang 'yan, mga bossing.
bigyan tayo ng isang ebidensya. Ituro kung sino yung kongresista na yon. Alam nyo sasabihin niya mga yan, mga kababayan, sasabihin ni Sonsa, hindi. Hindi namin pwedeng ituro yung source namin. Kasi mga nganib ang buhay. Ganyan lang ho yan, mga yan. Mga kababayan. Huli na, alam na kung ano yung mga diskarte nila sa buhay. Di ho ba? Sabi ni Ma'am Trex Sibilia, meaning bayaran ang mga iglesia. Correct. Ano ho? Kaya ako dito sa mga sinasabi ni Jason sa 10 sinabi nito, parang wala akong tama no? Lahat fake news. Lahat po alam natin na kumbaga sumasalba na lang ito ng mga Duterte, sumasalba na lang po ito. Bakit ho? Wala na, lubog na lubog na. Sabi ni RL na nawala na din po. Sabi, oy RL, ba't nawala ka? Sinabi ko lang na ang mga Duterte ang tinutugis. Kasi sabi niya kanina, tinutugis na daw po ng mga Duterte yung mga gumagawa ng illegal. Sabi naman natin, ang mga Duterte ang tinutugis ngayon dahil doon sa mga di umanong illegal na ginagawa nila. Di ba? Ay nako, mga bossing. DDS, baka naman, no? Baka naman mahiya naman kayo. Nakakahiya na yung mga pinaggagawa nyo. Walang kahit sino man ang tumatanggap ng bayad sa INC. Correct. Ultimo, mga ministro namin, tinitiwalag kapag tumanggap sa mga politiko. Ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, baka nagkaroon ng pagtitipon na yung ibang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo ay hindi sang-ayon doon sa in-announce ng host nila. Dahil hindi naman po sila nakikisali sa politika. Yung mga parali-rally na yung mga ganyan. Diba? Kaya po, inunahan na ni Jason. Mahilig po yung mga yan. No? Sa mga uunahan. Tingnan nyo ho, mga bossing, yung diskarte nila dun sa hearing sa Congress. Nakita nila, narinig nila na kinancel. Bigla silang bumanat na, hindi, pupunta kami. Mahilig po sa mga ganyan yung mga yan, mga bossing. So eto po, nakikita ko, siguro may nakapagsabi kay Jason sa hindi daw tutuloy yung INC. Hindi daw pupunta yung INC. No? Baka may nakapagsabi kay Jason sa nun, kaya inunahan niya, balita ko, babayaran ng vice-presidente. Ng ating asawa ng presidente, yung INC. Hindi ho ba, mga bossing? Siguro napagtantuho nila, sandali lang, hindi sang-ayon ang mamamayang Pilipino at hindi tayo kilala bilang may parali-rally na ganyan. Mga Duterte lang, mga DDS lang. Mga DDS lang yung mahilig mag-rally na yan. Araw-araw pa. Sabi ni EWFS, matuloy man o hindi ang rally ng INC, wala pang direktang tagubilin sa lahat ng lokal ang pamamahala ng INC kung kailan kikilos. Yung mga gusto lang manira sa INC o gamitin ang INC, hindi magwawagi. Sabi ni Darl Wilson, fake news yan. Yung vlogger nga, pro-government, ay di makapasok sa meeting. Kayo pa kaya? DDS, baka naman kahit isang matinong news. Huwag naman puro fake news. Di ka ba nabibigatan sa mga pagsisinungaling ninyo? Ewan ko sino sinasabihan nito. Si Jason sa. Napansin nyo ba pare-parehas mga ugali ng mga Duterte at supporters nila? Puro mga sinungaling at troublemaker. No choice na ho sila, mga kababayan. Kundi magsinungaling ho, kundi maglabas ng mga kasinungalingan po na ilalaban sa ating presidente, mga bossing. 'Di ba? Sabi ni Maria Laura Escote, sobrang bias kasi magkomento ang dalawang host diyan. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, mainam na rin po magpasa ng impeachment case. Di na pwedeng pabaliwaliin. Huwag pong matakot. Gawin ang tama. Ma'am Lori, ang nakikita ko ho dyan, uusad dyan, mga next year ho. No? Mga next year ho, na yung tipong mapalitan na yung mga senador na mga mahihina. Mahihina bakit? Nasa top 12 ba sila? Bato de la Rosa, wala. Si
Si Tolentino allows din. No, mahina. Mga matatanggal, hinihintay lang po yan mga matanggal para yung impeachment, rekta-rekta, dire-diretso po, mga kababayan. Sabi ni Kitchen Repacing, nakapagtataka lang, puro NPA front ang naghain ng complaint. Kahit pa, sino ang maghain yan, NPA man na front, basta ang nakikita ng sambayan ng Pilipino at majority ng mamamayang Pilipino, hindi maipaliwanag yung bulto-bultong pera ng confidential funds kung saan nagamit at merong nakikita na mga peking mga resibo na Mary Grace Piatos. Kahit pa NPA ang maghain yan, kung tama naman yung paghahain nila, susuportahan ng mamamayang Pilipino yan. Ano po? Hindi yung ginagawa nila na pagiging NPA ang sinusuportahan, kundi yung nakita nilang mali na ginawa ng Vice Presidente. Uulitin natin, dahil medyo bobo ang mga DDS. Naiiyak na. Bias ka. Ano pa? Ano expect mo sa akin? Supporter ako ng gobyerno. Ano expect mo sa akin? Pumanig doon sa mga kasinungalingan ng mga DDS? Purihin yung mga kasinungalingan ng mga DDS? Natural, babanat tayo dyan. Sumusuporta ako sa gobyerno ng Pilipinas. Diba? Nakikita ko yung ganda ng ginagawa ng Pangulo. Ano expect mo? Gumitna pa din ako sa mga ginagawa ng mga Duterte, sa mga ginagawa ng mga DDS? Hindi. No, expect mo, magiging bias talaga ako. Dahil puro kasinungalingan yung mga pinagsasasabi ng kampo nitong mga to. Uulitin ho natin, mahina po ang mga pag-intindi ng mga DDS. Kahit NPA, yung mga naghain yan, susuportaan sambayan ng Pilipino. Dahil ang nakikita natin na yung inihahain nila ay tama lang na marinig at malaman ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta yung pondo o yung pera. Diba? Pero hindi natin sinusuportahan yung mga gawain nilang NPA. Okay, maliwanag na yan. Dapat simpleng-simple lang yan. Kasi bakit kung inuutay-utay at hinihimay-himay? Yung simple pong pangako at pangarap, hindi alam ng DDS kung ano ho ang pagkakaiba ng ibig sabihin. Paalam po. Hanggang sa muli, mga kababayan.